So hello guys, last ginawa natin is nakapag-save at saka load tayo ng data. So like for example 14, then save natin. Punta tayo sa database and sa inventories and 14, ayan. So napansin nyo sobrang hirap nito. So instead na ganyan, gagamit na lang tayo ng Firebase kasi ang maganda sa Firebase kasi hindi mo na kailangan si SAMP, kailangan mo na lang is internet. So katulad nito, nag-off ako ng SAMP, then ayaw na mag-save, cannot connect to destination host. So dito tayo sa Firebase. So gawa tayo ng GD5 tutorial Firebase and continue, and then wait lang, select account. So yung default lang, create project. So ganyan. So if nagtataka ka, sir, saan galing yan, saan ako pupunta? So pupunta ka muna sa Firebase dito. After mo sa Firebase, mag-create ka ng account, sign up ka. After nito, pag naka-create ka ng account, ito yung lalabas. Then punta ka sa go to console. After mo sa console, then get started by setting up a Firebase project. Okay? Then continue. Tapos nito, makikita mo dito ganyan. So ganito. So it's either ganito or yung create database. So pag may nakita kang create database, click mo yan. But sa akin is add up na kasi ang tawag. After sa add up, hindi pala. Add up ka, then hanapin mo itong logo na Unity. Hindi pa pala mag-create ng database. Add up ka pa pala. So basta pagpunta mo dito, hanapin mo yung either add up or merong logo sa Unity. I think nandito yan. So then Unity, then registered as Android app, tapos com.zev and gd5 tutorial Firebase, register app. Then huwag mo lang i-download yan, next ka lang. Huwag mo din i-download yan, next ka lang. Continue to console and okay na to. Tapos punta ka na dito sa build, then real-time database, click mo yan. After mo ma-build, punta ka sa build, tapos real-time database, and then create database. So dito tayo sa Asia, next, then start in lock mode. Tapos punta ka sa rules and gawin nating true. So para pwede na tayo makapag-edit sa ating database. So publish, then dismiss lang. So ayan, after nyan, dito naman sa Unity, gawa ka ng sample scene para i-try natin yung database kung gagana. So dito may ginawa na ako na naka-ready, and gawa lang ako ng script. Hindi pa pala muna.
need ko pa i-drag itong Firebase database. So, give ko lang yung link sa inyo and then download nyo. So, malaki kasi ito. 1.1 gigabyte naka-zip file. So, ito na lang yung kunin ko and then lagay ko sa link. Then, yan, download nyo, then import nyo dito. After nyan, wait lang natin. Then, import. Okay, natapos ko nang i-import sa inyo. Merong marami pang mga pop-up na mga kailangan yung i-check lang yan. So, yes nyo na lang yan. Next. After nyan, okay na yan. Then, okay lang yan. Mamaya, lagyan natin yan. Punta tayo sa scripts natin. Gawa tayo ng mono behavior. Tawagin natin data saver. Open. After natin ma-open, using system. And then using Firebase database. Then gawa tayo ng object. So public class, tawagin natin data to save. And then so public string para sa item ID, public int dapat ito, int. Ito naman string para sa item name, then quantity, tapos dapat naka-serializable para makapag-edit tayo sa inspector. Tapos public na data to save, then ayan. Tapos public na string para sa user ID, and then public na data base na reference, and then awake para sa ating database reference. Ayan. So bali ito same lang yan sa ito. So same lang yan siya nito. Ayan, parang ganyan lang din yan. So yung link na yan. So mamaya may import pa tayo kasi yan. And then public void save data. Tapos sa save data naman, yung kailangan natin is ito lang. So string JSON equals JSON. True natin para mas maganda tingnan pag ating i-print. Then reference the child, then inventory. Tapos but hindi natin kailangan to, dyan lang. Then save natin and back to Unity. So wait lang, ito muna. So magawa pala muna ako ng serializable field na TMP na text mesh pro, text mesh pro GUI, and then this JSON output, and then para ayan,
Okay, wait lang natin. Tapos, empty object. Sabihin natin data saver. Reset data saver. Then, sa canvas, lagay ko dito yan. And dito naman, sa button, lagay ko si, ganyan, call ko si save data. So, lagyan ko ng value dito. So, item ID 1, item name Apple, quantity is 1, 2, 3, and check muna natin database. So blanco pa yan, null pa database natin, but hindi pa yan malolocate. Para malocate, project settings, download nyo ito, and then ayun lang. So cut ko na lang ito. Punta ako dito sa isang folder ko. Okay, dyan. Then palakihan ko nga. Then paste. So na-paste ko na. Rename ko. Dapat kasi walang 1 yan. And then balik ka Unity. Gawa tayo ng folder. Tawagin natin streaming assets. Dapat streaming assets talaga, ha. Tapos lagay natin dyan. Okay, after nyan, run natin. So maybe, so pag save ko, so ayun, naka JSON array na. And then punta tayo dito sa ating build, tapos real-time database, and ayun, meron ng data. Okay, so yan lang muna guys, bye.